sa akin, mahirap maging isang guro, maging isang ina. Pero kinaya yon ni Madam Chua kasi siya yung teacher ko nung kinder pa ako. Siya ang nagturo sa akin kung paano magsulat, kung paano magbasa. Pero masaya ako kasi ang aking ina, siya yung kauna-unahang teacher na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Kasi biruin mo, umabot ako ng ganitong edad, sa pagpapala pa rin ng Panginoon, binibigyan pa rin siya ng mahabang buhay. At sa gano'n, pag may nakikita nga akong mga kaklase ko ng kinder, lagi nilang sinasabi sa akin, "Oy, kumusta na si Madam Chua?" Naaalala pa rin nila yung mga moments namin nung kahit mga bata pa kami, kahit nung dumating na ako sa ganitong edad. Kaya napaka-proud ako ang aking ina naging isang guro. Actually, napakalaking patulungan sa akin si Mrs. Chua, or which is my mother. Dahil lagi niya sinasabi sa akin na although graduate ako ng AB Pol Sci, sinabi niya sa akin na mag-earn ako ng units ng education for me be able to take the licensure examination for teachers. At siya yung lagi nag-push sa akin na kapag let passer ka, nag-take ka ng let, at magtuturo ka someday or maisipan kong magturo, ito daw yung simula na pwedeng magbago yung takbo ng aking buhay. Then, finally, nag-decide ako na mag-exam for about last year. That was October. Then, lumabas ang result ng December. Then, I currently passed my licensure examination for teachers. Then, isa siya. Nakita ko siya sa naging pinakamasayang tao nung pinush ko yung career na gusto niya para sa akin. At hanggang sa ngayon, sobrang saya pa rin niya na nalaman niya na number 2 ako sa ranking nung specialization ko. Then, recently, nakita ko siya yung pinakamasaya, lalo na nung tinawag ako ng OM for teaching position. Yun yung nakikita kong kagalakan sa kanya, dahil lagi niyang sinasabi sa akin na mag-i-pursue mo yan, anak. Para sa mga anak mo, para sa magandang future mo. Ang trato sa akin dati ni Ma'am Chua noon is kanyang mag-aaral sa loob ng eskwelahan. At sa labas naman is isang kapitbahay at parang ang pangalawang magulang ko na din, dahil minsan lumalapit ako sa kanya para magkwento, or minsan nagtatanong sa akin si Ma'am Chua kung kamusta na ba ako. Nung grade 4 ako kay Ma'am Chua, naisip ko talaga na baka stricto. Siyempre, isip natin ng bata tayo. Takot tayo sa teacher. So, naisip ko baka stricto si Ma'am, baka iba siya sa teacher na nakasanayan ko noon. Pero, simula nung magturo siya sa amin ng patagal, dun ko na-realize na marami kami pwedeng matutunan sa kanya. Hindi lang sa labas ng paaralan, kundi sa loob na rin ng paaralan. Marami siyang naituro sa amin na hanggang ngayon is nadadala pa rin namin as a college student. Hindi lang siya nakafocus din sa goal niya na maturuan kami na nagpapagame siya, kumbaga parehas, pantay lang yung mga ginagawa niya sa estudyante niya at sa akin. Hindi porket ako, accepted na ako sa mga activities, sa mga matataas na grade, kundi pantay lang. Kung pinascot yung isa, squat lahat, may mga project, may mga activities, hindi niya pinapalagpas yung mga pagkakataon na matuto ako. Nakilala ko siya as a substitute teacher din. And then from there, nagkaroon siya ng maraming connection sa akin kasi siya po ay napaka-active na guro. Kami maraming pinagsamahan, especially sa Girl Scouting. Siya po ay very accommodating, mabait siya, at madali siyang pakisamahan. Kasi ang pinakang gustong-gusto ko kay Madam Maya Chua, kasi as a mother, as a teacher, siya po ay hindi lang naging profession niya, hindi lang para magturo. Ang puso niya talaga ay para sa mga bata, especially
lalo na sa mga nangangailangan. Sa katunayan, siya po ang aming guidance counselor. Nakita ko sa kanya yung potential na pagiging mother talaga in every detail sa lahat ng problema sa school, from the children up to the staff, teaching staff, ay nakita ko kung gaano siya ka-sincere, dedicated sa kanyang trabaho. Na yung isang problema, halimbawa, kahit ganong kaliit or gaano kalaki ang problema ng school, ng mga bata, ng mga teacher, yun ay hindi siya tatayo na hindi settle, hindi close ang kaso. Pag hinawakan ni Madam Chua ang kaso, talagang 101% solved niya. Kaya ang kaso namin sa kanya, pag siya ay humahawak ng kaso sa school, ay hindi na nakakarating sometimes. Kuminsan ay halos lahat ng kaso ay naisettle namin within ourselves. Hindi na nakakarating sa principal or sa higher officials in our school. Ganun siya kagaling. And I supported her for her being a dedicated person, dedicated teacher, and a parent as well to the DepEd family. Sa pagre-retire ko, nakakasalubong akong bigla akong aaminan. Isang pulis pala na andun sa kanto, nagtatraffic. Madam Chua, thank you po. Parang babagsak ang aking luha pagkaganon. Makikita mo ang guro, Madam, kasama na kita. Sige anak, salamat po Madam. Pupunta ako, magpapacheck up ako sa hospital. Madam, sige, awakan mo, hindi maano yan. Eskwela ko rin, nurse. Ibig sabihin, kaya sabi ko sa inyo, marami akong nailuha sa kagalakan. Dahil kahit nasabihin mo yung panahon na yon ng mga bata na walang baon, wala silang baon, wala silang ulam, ikinetitwist ko sa aking mga ulam at baon. Ang papel na ano ko sa mga notebook, para lang may masulatan sila. Para lang sila may magamit. Kaya, di lang isang guro na ipamahagi ko sa kanila yun. Na nag-away ko ang nanay tatay, kumadama na ako ang matulugan. Okay, go. Bahay. As a motherhood, ganun. Inihinga sa akin ng aking mga eskwela. Ang pagiging isang guro, hindi pagtuturo lang ng mga subject. Hindi pagtuturo lang para mapasahan mo. Ang number one doon ay yung values at yung magandang moral na pwede nila ibigay at ibahagi sa magiging anak nila at maging sa kanilang pamayanan. Oo, guro ako, pero hindi guro lang.